Isang mini fashion show at all-night party na inorganize nila ni Jane para sa gabing yon. Suot ang mint green mini dress na ruffles at may lace sa laylayan. Handa na si Amanda na bumalik sa bull riding club. Manipis at bagsak ang tela niyon na ang ginawang suporta sa balikat ay isang maliit na strap. Kaya exposed ang mapuputing balikat niya roon. Bahagya lang natatakpan ang cleavage niya. Na-emphasize ng damit na iyon na siya mismong nagdisenyo ang hubog ng kanyang katawan. Makita man lang sa ayos niya na okay siya. Kaya niyang pagtiisan ng sakit ng dibdib na nararamdaman. Mahilig din siya sa kolorete sa muka, kaya sa pamamagitan niyon ay naikubli niya ang pamumugto at kawalang buhay ng kanyang mga mata. Minana marahil niya sa kanyang ina na starlet noong dekada 80 ang talento sa pag-arte at pagkukunwari. Maging ang kakinisan, kagandahan at lakas ng loob nito ay nakuha rin niya. Madalas sabihin ng kanyang ina na kamukha niya ang kanyang ama. Ngunit ni Anino ng huli hindi pa niya nasisilayan. Ipinusod niya pa itaas ang kanyang mahabang buhok. Sopestikada siyang tingnan. Sinong magsasabing laking probinsya siya? At payak lang ang pamumuhay. Wala siyang kapatid at wala ring ama. Kung kailan lang din sila kumag-usap ng mama niya na alam niyang may iniinda ring bigat sa dibdib. Mula sa kanila ay sasakay siya ng tricycle papunta sa bull riding club. Sigurado naghihintay na si Jane roon. Umuwi lang siya para magbihis. Maswerte siya na hindi siya nakalimutan ni Jane na kaklase at matalik na kaibigan niya noong grade school. Nagkahiwalay sila ng mag-high school dahil lumuwas ito sa Maynila at doon na namirmihan. Nakapunta rin naman siya sa Maynila at nakapagtrabaho roon pero hindi siya naging ganoon ka-elegante katulad nito. Sa isang maliit na patahian kung saan aksidente niyang nakilala si Gio nang maging kliyente ito, doon nagsimula ang love story nila. Kasunod niyon ay parang swinerte siya. Nang minsang umuwi siya sa Masbate ay nagkita sila ni Jane at inalok siya nito ng trabaho sa boutique at clothing line nito. Iyon ang simula ng tila pagliliwanag ng kinabukasan niya. Nasisira nga lang ng mga kabwisitan, kagaya ng pagsira ni Gio sa pangako nito at ang pagtataksil nito sa kanya. Lumabas na ng bahay si Amanda para makasakay na ng tricycle na inarkila niya bago pa siya makapag-emote at mag-smear ang mascara niya. Hindi pa kasi niya carry bumili ng wheels, kaya nagtsatsaga pa rin siya sa tricycle. Nang makarating sa bull riding club ay may pagmamadaling umibis siya ng tricycle pagkatapos magbayad. Kaya hindi niya napansin na sumabit palang laylayan ng kanyang damit sa isang bahagi ng sinakyan. Umandar ang tricycle. Mabagal ang pag-usad niyon kaya natunghayan niya kung paano unti-unting naalis ang lace ng laylayan ng kanyang damit. Napatili siya. Ang damit ko! Nagpapadyak siya ng tuluyang maubos ang lace at natangay iyon ng papalayong tricycle. Maswerte pa rin siya at hindi nawarat ang buong damit. Kung nagkataong mabilis ang takbo ng tricycle baka nakaladkad pa siya or worst ay nahubaran pa. Hoy! Manong! Sinira mong damit ko! Madilim na ng mga sandaling yon pero maliwanag ang tapat ng club dahil sa mga ilaw na nasa pader at mga poste roon. Marahil ay narinig siya ng gwardyang nagbabantay sa entrance kaya napalabas ito. Nakilala niya ito, ang lady guard na si Faye. Amanda, ikaw ba yan? Anong nangyari sa'yo? Buwisit na tricycle. Nasabit ang laylayan ng damit ko nang hindi ko namalayan. Ayan, napunit ang dress ko. Naiinis na sagot niya. Kung kailan gabi na isa ka yata magsisimula ang kamalasan niya. Huwag kang mainis. Masisira ang makeup mo. Saka hindi naman halata eh. Parang Mentos lang. The fresh maker. Naku, Faye. Sagad sa butong inis ko. Ang mahal pa naman ang bili ko sa lace pa lang na yon. Baka ilang araw na pasada na ng lokong tricycle driver na yon na basta na lang umarangkada. Nasira ng ganoon na lang. Kabwisit. Pumasok ka na lang at maghiram kay Jay ng damit. Marami naman siya niyan, no? Pilit niyang pinakalma ang sarili. Dagdag panira ng mood talaga. Siya, papasok na ako. Wala pa namang tao, di ba? Wala pang bisita pero nariyan ng mga caterer. Oh my, makikita nila ako. Nagpanik na sabi niya. Saka pa simpleng sumilip sa loob. Habala ang mga tao sa pag-aayos ng mga mesa sa isang bahagi ng malawak na arena ng bull riding club. Malapit sa kinaroroonan ng butik. Hindi pa naiilawan ang bahaging dadaanan niya. Kaya safe pa siyang pumasok nang hindi mahahalata ang sirang damit niya. Taas noong binaybay niya ang malawak na arena. Dapat yata ay pinapasok na lamang niya ang tricycle. Pero mas nakakahiya yun para sa kanya. Out of place ang ganoong sasakyan sa loob ng arena. At kung bakit hindi agad pumasok sa isip niya na hindi pala sementado ang bahaging yun ng club,
Dahil sa isa nga yung arena. Nakakawala tuloy ng confidence ang maalikabok at hindi pantay na daan na binabagtas ng 2-inch high heels niya. Sanay siyang magsuot ng mga sapatos na matataas ang takong, pero panira ng tiwala ang daan. Pero agaw atensyon pa rin siya, lalo na nang maglakad na siya papasok sa boutique entrance. Halos lahat ay napatingin sa kanya, parang nakakita ang mga ito ng supermodel na rumarampa. Nasiyahan siya sa nakuhang reaksyon mula sa mga miron na nakita niya sa sulok ng kanyang mga mata. Hindi niya alam na kailangan na pala niyang hakbangin ang 2 baitang na sementadong hagdan patungo sa main door ng building. Nagdagdagan ng kanyang kamalasan dahil bumunggu ang sapatos niya roon. At sa isang iglap ay malakas ang impact na bumagsak siya sa maalikabok na sahig. Nakakain pa yata siya ng alikabok. Nagbulungan ng mga nakakita habang ang iba'y hindi na iwasang maghagikikan. Ang kaninang galit na hindi narinig ng tricycle driver sa kanya ay natanggap ng audience niya. Hindi pa rin siya makatayo dahil tinatansya pa niya ang sumasakit niyang sako. Hoy kayo! Kung ayaw niyong masisante sa trabaho, huwag kayong tutunga-tunga nga lang riyan. Natahimik ang karamihan pero may isang lumapit sa likuran niya para tulungan siya. Tutulungan na kita, miss. Anito. Lumigid ito sa harap niya at inilahad ang kamay. Sapatos lang nitong nakikita niya pero hindi siya sumubok na tumingala at baka makita pa niya kung paano siya pinagtatawanan nito. Pinalis niya ang kamay nito. Hindi ko kailangan ng tulong. Pero salamat. Sabi niya na sinikap makatayo sa sarili niyang mga paa. Pero na-sprain yata siya. Ikaw na nga itong tinutulungan, ikaw pang nagsusuplada. Akmang yuyukuin siya ng lalaki pero inawat niya ito gamit ang kanyang kamay. Mariin siyang pumikit para hindi ito makita. Bingi ka ba? Hindi ko sabi kailangan ng tulong. Kaya kong sarili ko. So will you please stay away from me? Sikmat niya rito. Nawala na siya sa mood at nawala na ng pakialam kung para siyang gaga o kung anuman. Ang taray mo naman, sabi nito. Maganda at nice ka sana. Kaya lang sama ng ugali mo. Nagpapanting ang mga tenga niya sa sinabi ng lalaki. Kaya tumingala siya para harapin ito. Pero nakatalikod na ito at naglalakad na palayo sa kanya. Sa nakikita niyang suot nitong maong pants at white shirt na bakat sa katawan nito. Naisip niya na malabong simpleng empleyado lang ito ng catering service. Di hamak na mas matangkad ito kaysa sa grupo ng mga naka-uniforming lalaking sumalubong at pumalibot dito. Hindi niya maintindihan kung bakit nakaramdam siya ng panghihinayang dahil hindi niya nabistahan ang mukha nito. Miss Amanda, ano nangyari sa'yo? At nakasalampak ka riyan? Nalabasan siya ng isa sa mga sales lady nila Jane, si Yori. Sinikap nitong makalapit agad at tulungan siya. Pero hindi nito nakaya dahil sa napakalaking katawan nito. Kaya lang sa kasalukuyang panahon, hindi na yata big deal sa passion ng malalaki dahil may sariling mga damit na rin na ginagawa para sa mga ito. Sa katunayan, isa ito sa rarampa mamaya sa entablado. Minalas lang, Yori. Pero okay na, wag mo lang akong pagtawanan at baka sa inyo ko maibunto ng inis ko. Birong totoong sabi niya habang ipinapagpag ang damit. Nasira na nga ang damit niya, pati sapatos at legs niya ay mukhang madadamage pa. Napaurong ang babae dahil sa pagsita niya rito. Miss Amanda, sorry, wag niyo na lang akong pansinin, kaya kong sarili ko. Pupuntahan ko na lang si Jane sa office niya para manghiram ng damit at sapatos sa kanya. Dali-dali na siyang tumalikod dito. Kung bakit naman kasi hindi mo man lang naisip na hindi sementado ang daan dito sa loob ng club at nagsuot ka ng ganyang kataas na heels. Narinig pa niyang may boses lalaking biglang sumabad sa likuran niya. Napatigil siya sa paglalakad patungo sa spiral ng hagdan, paakyat ng second floor, kung saan naroon ang opisina ni Jane at ang kanilang display area. Mabuti na lang at wala pang mga tao sa loob. Ayaw niyang may makakasaksi sa anumang magiging reaksyon niya sa pagiging epal ng kung sino mang lalaking to. Pasalamat ang babaeng yun at hindi akong tipo na ayaw na tinatanggihan. Usal ni Nico nang makabalik na siya sa kinaroroonan ng mga waiter. Sa club, mas kilala siya sa tawag na Gal. Isa siya sa pinakaunang miyembro ng bull riding club. Pero hindi siya madalas bumisita roon dahil may clinic din siyang inaasikaso sa Maynila. Gayunman sa mga nakalipas na linggo, mula na maging girlfriend niya si Gwen Guerrero. Lagi niya natatagpuan ang sariling tumatakas. At doon nga ang bagsak niya sa club. Mas malala nga lang ang nangyari ngayon. Dahil talagang desidido na siyang wag nang makita ni dulo ng daliri ni Gwen. Or at least hanggang sa maging handa na siyang makita ito para makipag-break dito. Pilit niyang iwinawak sa isip ang dahilan ng pandidiri niya kay Gwen.
Kinaligkig na naman siya. Muling bumalik ang tingin niya sa babaeng tila supermodel kung maglakad kanina. Pinukaw nito ang atensyon niya at nagbigay pa ng munting kibot sa kanyang puso. Isang bahagi ng isip niya ang nagsasabing mag-ingat siya. Ngunit nang matapilok ito at halos masubsob sa lupa, wala siyang ibang hinangad kundi ang tulungan ito. Kaya lang sa halip na tanggapin ang tulong niya ay tila nagalit pa ito sa kanya. Sinigawan siya nito at hindi man lang tiningnan. Mula ng sandaling yon, panaka-nakana niya itong sinusulyapan. Tila kilala ito ni Jane base sa narinig niyang sabi ng isa sa mga nasa loob ng butik kanina. Sayang at nahuli siya sa pagdating sa grand opening ng House of Jane. Baka nakilala niya ito ng mas maaga at naging mas maayos sigurong pag-uusap nila. Huli na kasi nang abisuhan siya ni Mateo na kailangan siya nito sa grand opening. Inisnab ka, sir? Hindi yata nakita ng babaeng yun ang kagandahang lalaki mo. Komento ni Bill, isa sa mga waiter niya. At lalong hindi niya kami napansin dito. Tumigil ka. Saway niya rito. Sa dami nating lalaki rito, imposibleng walang makakapansin sa kanya. Kaya lang, ang sarili lang niyang nakikita niya. Kita mo nga nagsuot ng pagkataas-taas na takong sa gitna ng hindi sementadong daan. Sayang ang kanyang fashion sense dahil di niya na-sense ang kapahamakan niya. Ayun, natapilok tuloy. Napailing pang dagdag ng isang waiter. Hindi naman siguro siya first timer dito sa club, di ba? Mukhang hindi. Kaibigan yata siya ni Jane. Sabi niya. Sir, mag-serve ka na lang mamaya sa party para makaganti kayo roon sa magandang babae. Pilyong mungkahi ni Bill. Nakangisi pa ang loko. Ipakita niyo sa kanya na hindi basta-basta ang inisnab niyang lalaki. Magandang ideya yan, Bill. Sang-ayon ni Nico. Sige nga, may sarili naman akong uniform eh. Bigla siyang na-excite sa ideyang yon. Gusto niyang mabistahan ng malapitan ng babae. Pero wala akong planong gumante o anuman. Gusto ko lang siyang i-check. Sandaling napaisip siya. Anong pag-check naman kaya ang gagawin niya? Ang totoo niyan, bagay kayo, sir. Hirit pa ni Bill. Maganda siya, gwapo naman kayo. Tugma ang lahat ng features niyo, swak na swak. Huwag mo nga akong bulahin, Bill. Sita niya sa lalaki. Bilisan niyo na at baka kapusin tayo sa oras. Hindi pa natin na ihahanda ang lahat. Yung buffet table. Kinalimutan muna niya ang babae at nag-focus sa pagsiset up ng buffet table. Ano pa bang ipinagpuputok ng Gucci mo, Amanda? Nakabihis ka na naman ah. Pinahiram na nito si Amanda ng damit at nakapaglabas na siya nagsama ng loob dahil sa kamalasan niya. Pero hindi pa rin siya kumakalma. Bakit naman kasi puro lalaking mga nakita ko sa garden? Ano bang pumasok sa isip mo? Naiinis siya. Habang kinakalimutan niya ang nangyaring kahihiyan ay lalo yung nagsusumiksik sa isip niya. Saka pakiramdam niya ay allergic siya sa mga lalaki. Lalo na yung may kasamang partner. They reminded her for what she witnessed yesterday. Hindi ka pa ba kontento sa mga miyembro ng club na nakita mong umattend sa opening kanina? Huwag mong ibaling sa kanilang inis mo. Kasalanan mo kung bakit ka minalas, no? Angil ni Jane sa kanya. Kesa naman magsentimiento ka riyan, mag-enjoy ka na lang. Pinagbigyan na nga ako ni Nico na magluto para sa event. Malay ko bang ang style niya ay kumuha ng ibang kalalakihan bukod sa members ng club? Hindi ba't nagkatampuhan kayo ng boyfriend mo? Ngayon na ang gabi para kalimutan mo siya pansamantala. Or better yet, maghanap ka ng bago. Hindi totoo yan. Depensa niya. Kahit galit ako kay Gio at gusto kong kalimutan na lang siya, hindi naman ako basta na lang papatol sa mga lalaki rito. Baka mamaya hindi lang sila basta katulad ni Gio, kundi mas malala pa. Hindi niya masabi kay Jane ang totoo dahil baka mag-breakdown siya bigla sa sama ng loob. Ay naku, ewan ko sa'yo. Makapag-break ka na para maging free ka na. Kagaya ko, walang sabit. O baka naman kaya ka nagdadalawang isip pa rin na palitan siya dahil dehado ka na. Makahulog ang tanong nito. Hoy, hindi ha. Depensa agad niya. Malabong gawin niya yon. Kahit luka-luka siya ay conservative pa rin naman siya. Nakita man niya o hindi ang eksena sa pagitan ni Gio at Trisha, naniniwala siya na ang ganoong gawain ay sa mag-asawa lamang pwede. Baka kaya nga mayroong Trisha ay dahil ayaw niyang isuko kay Gio ang bataan. If you say so, nagkibit balikat na sabi ni Jane. Pero sa totoo lang, wala akong tiwala sa boyfriend mo, no? Mas madalang pa sa patak ng ulan sa tag-araw kung magkita kayo.
Tapos hindi man lang siya nag-effort na kilalanin ako. Samantalang ako ang bestest best friend mo. Ano kang itsura nun uli? Sira, wag na nga natin siyang pag-usapan. Marami pa tayong dapat asikasuhin dito. Pagtulungan na lang nating matapos ang party na ito nang hindi na ako minamalas, okay? Kapag nangyari yun, baka hindi na ako pumasok sa susunod na araw. Don't you dare! Babala nito. Paano ko iiwan sa'yo yung butik kung nagkakaganyan ka, Amanda? Baka mamaya ay mawalan tayo ng bagong display at wala na tayong customer. Alam mo namang malaking tiwala ko sa designs mo. Thank you talaga, best friend. Yumaka pa siya rito. Sasabihin din niya rito ang totoo kapag handa na siya. Thank you for believing in me and not giving up on me. Hulog ka pa rin ng langit at kahit minamalas ako, nandyan ka pa rin. Babawi ako sa'yo ng bongga kapag iniwan mo na ako rito. Aapaw ang kita natin, promise. Gumanti ito ng yakap sa kanya. Oo na, pero wag na tayo mag-emote at baka masira naman ang mga ayos natin, no? I can't afford to look like a mess in front of my guest. Ilang minuto pang lumipas at nagsimula ng mini fashion show. Everything was going smoothly at kahit papaano ay nawala na sa isip at pakiramdam ni Amanda ang sama ng loob at disappointments. Masaya siya na makitang aliw na aliw ang mga naroroon habang nanonood ng show. Ngunit makatawag pansin ang hiyawan ng grupo ng mga miyembro ng bull riding club sa isang mesa na malapit sa dulo ng platform kung saan rumarampa ang mga modelo. Kanina pa niya napupuna ang mga ito dahil panay ang serve ng inumin dito ng lalaking kanina lang ay nag-alok ng tulong sa kanya at napagsupladahan niya. Kanina pa niya ito pasimpleng binabantayan. Feeling close. Napaismid na naisip niya. Feeling yata nito'y mapagkakamalan nitong member din ng club. Duda siya kung kaya nitong 8 seconds bull riding contest. Baka nga makakita pa lang ito ng toro ay matakot na ito. Ini-imagine niyang hinahabol ito ng isa sa mga toro na ginagamit ng club sa rodeo. Wala pa siyang actual bull riding event na nasasaksihan sa club so far. Pero nung maliit pa siya ay nakapanood siya ng show sa rodeo mas Bateño. Malamang ay katulad din yun ang ginagawa sa mga rodeo event ng bull riding club. Iba nga lang ang venue. Mas maganda at mas komportable ang mga manonood. Sa pagbubulay-bulay niya tungkol sa club ay hindi tuloy niya narinig na tinatawag na pala siya para umakyat sa stage. Nauna na roon si Jane. Wala rin siyang kaalam-alam na paaakyatin pala siya. Miss Susana Amanda Adams, banggit ni Jane sa pangalan niya sa ikalawang pagkakataon. A dear friend and a very reliable assistant. Siyang magiging manager dito sa House of Jane. Kapag umalis ako, alam niyo naman na hindi lang dito ang branch namin. We plan to conquer the Philippines. And who knows, maybe even New York, Paris, Milan, and London. Let's give her a round of applause. May pagmamalaki sa tinig nito. Ang ilan sa mga design na nakikita niyo at siguro ay nabili niyo na, ay gawa din niya.